Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong hapon na po ng Sunday. Grabe, no? So ngayon lang ako nabuo mga lodi. Basag ako kanina. Hanggang kagabi, hanggang kanina. No, kaya medyo tinanghali na tayo ng gising mga idol. So mag-update na tayo. Ang last one ang over ko. Pero syempre, mag-update na tayo ngayon mga lods, no? So check natin yung mga balita at syempre mga update natin sa lahat ng mga mangyayari ngayon, bukas at magpakailanman. So, i-check natin yan. So, ito yung sa ating Forex calendar, mga Lods. No? Ngayong Sunday hanggang Thursday, medyo wala tayong major event na magaganap. No? Pero, sabi ko nga, hindi dahil walang major event dito sa Forex Factory, wala nang pwedeng mangyaring major event sa market. 'Di ba? Mamaya mayroon silang i-announce, mayroon silang sabihin na ganito, ganyan. So, lagi lang tayong alerto, no, pag magte-trade tayo mga lodi o mag-invest sa crypto. Pero pagdating ng Friday, importante ito, 8:30 PM ng Friday, CPI, no? CPI report. Ayan, dalawa 'yan. 8:30 to 9:30, 9:45. 'Di ba? Tapos ito na yung inaabangan natin. Madaling araw ng Thursday, 2 AM, October 30 sa atin, 29 to sa kanila mga lods. Fed rate, Federal Funds Rate. So, FOMC meeting to mga lodi. Ano bang meron sa FOMC meeting? Ang nangyari kasi mga idol, sorry, 99% na, no? 99%, ayan, rate cuts are now confirmed. 99% chance Fed cuts interest rates in a few days. 3 cuts in total are expected before 2026. Giga bullish for BTC and crypto. Mga idol, bago daw kasi matapos yung taon, October, meron tayong rate cut, and December. December ata o November. Basta dalawa mangyayari simula ngayon mga lods, no? So, October 29 o 30, tapos December. Ayun na, no? So bullish 'yun kasi magka-cut ng rate mga lodi, no? So, para sa akin, yung October is hindi pa tapos, no? Pwede pang magkaroon ng maraming catalyst diyan, mga idol. Announcements na medyo malulupit na good news, no? So hindi pa tapos yung October mga idol. Medyo sinaktan lang talaga tayo nung ngayong October na medyo half na. Lampas na 19 na eh. 'Di ba? So dapat ngayong October last 2 weeks. Actually last almost 2 weeks, 'di ba? Sana lumipad na tayo mga lodi. Patunayan ng October na talagang October siya, mga idol. Pag hindi, nako, sabi ko nga baka nagbago na yung cycle eh. Hindi nagbago na nawala yung cycle. May cycle pa rin pero iba na, no? Hindi na siya ganoon ka rhyme. Nag-freestyle na, walang bitaw na. I mean, ano, tawag dito, hindi mo na siya, parang hindi, mahirap nang asahan yung history na chart pagka ganun eh, mga lods na hindi na nangyari. Pero alam ko meron pa rin yan, pagkakamuka, mga lods. Mamaya titingnan natin. So ito, grabe to mga lodi, 400 million, no? In-out sa Solana, no? 400 million in stable coins left Solana in the past 24 hours. Grabe, ang laki, mga lods, no? Ba't kaya nila ina-out? Kasi baka dito, hindi. Eto nga mga lods, alam niyo yung whales o insider nga tawag nila dun eh. Sabi nga nila baka pamilya ni Trump eh. Na nag-short nung October 10 yung flash crash natin na nangyari. Bago i-announce ni Trump yung something na ganito tungkol sa China, nag-short na sila, and then pag-announce, boom, panalo sila ngayon. Di ba? 100 million something yung kinita nila. Ngayon, yung same person o same insider na yon who shorted the flash crash for 200 million just open BTC long for 150 million and the Ethereum naman long din for 76 million dollars. Something big is coming, sabi dito. So pero so far negative sila,
mga idol. Kasi ang entry niya is 108,000. Tapos sa Ethereum naman 4,000. Ano ba ang presyo ng chart ngayon? BTC ngayon 106. So kung nakalong siya, negative na siya. Ethereum ngayon 3,877. So negative na rin siya dito, mga lods, no? Pero syempre, ito yung insider na may ginawang history, no? May ginawang history sa isang event na history din, mga lods, 'di ba? So maniniwala ba kayo na kumbaga kumbaga matatalo siya o pakagat niya lang to? Pakagat niya lang ba? No, ayan. Baka may i-announce nga naman, di ba? Hindi natin alam. Check natin 'yan. Tapos, mamaya na to sa dulo ko na to ilaano. Ito mga idol, nako grabe to. Ito yung parang pinaka main news natin eh. Ngayon lang, kape lang ako. Ayan, so parang ito yung malupit na trending ngayon sa X, no? Ito kasi mga lodi, itong YouTube na to, pinanood ko to. Horrible story, sabi dito ni Digital Asset. If there's anyone out there that can help this man, please contact him. I just had over $3 million of XRP stolen in my cold wallet. So, mga idol kasi mix yung opinion dito ng mga tao eh. Kasi yung pera niya o yung XRP niya na 3 million XRP o 3 million na dollars worth of XRP, mga idol, nasa cold wallet niya yun. And then pag open niya, nakuha. Sinasabi nga natin, 'di ba? Cold wallet yung pinaka-safe. 'Di ba? Cold wallet yung pinaka-safe. Paano nawala sa iyo? Maraming tanong diyan, maraming nagsasabi dito, nakakalokohan 'yun. Paano mawawala? Nasa cold wallet. O sabi naman dito, do not buy cold wallet on Amazon, o ganyan. So, grabe, no? Kasi ako hindi ako maniniwala kasi na makukuha 'yun o ma-hack 'yun sa mismong cold wallet kung hindi alam yung key phrase, no? Yung ganun. So, sabi dito ni Phil, a reminder, never to import your cold wallet seed phrase into your hot wallet. Ayun kasi yung nangyari, mga lods eh. Yung hot wallet niya, tsaka yung cold wallet niya na seed phrase, kasi, mamaya, meron pa tayong isang update dyan eh. Sabi dito, This is often overlooked, but this is extremely important. Keep that seed phrase on ice. So, nagagano'n siya. One of the most confusing, ito yun eh. Kaya minsan nakakalito eh. One of the most confusing things about setting up a new wallet is it will ask you if you want to import an existing seed phrase. Diba? Kumbaga kasi yung mga seed phrase, mga lodi, o yung key phrase, parang ayun yung susi mo eh. Pambukas. No? Sa blockchain. Ayun yun, yung susi mo, mga lodi. So kung meron kang mga wallet, mga lodi, kasi yung MetaMask may wallet, may may seed phrase din yung MetaMask. Tapos lahat ng cold wallet may seed phrase. Ngayon parang ang nangyari dito, existing na yung seed phrase niya na nasa cold wallet, pinasok niya sa hot wallet. This is confusing, sabi dito. Because it sounds like you should put your existing seed phrase into it. Di ba? Kunyari, yung cold wallet ko, yung Trezor ko, meron akong seed phrase dyan. Ngayon, wala akong account ng MetaMask. Ang gagawin ko, gagawa ako ng account sa MetaMask. Pag inopen mo to, magsa-sign in ka pa lang, may seed phrase tong ibibigay. So, tatanungin ka ngayon, baka meron ka ng existing seed phrase. Tapos ang ibibigay kong key phrase ko, yung nasa cold wallet ko, makukuha. Kumbaga, parehas ng susi. Parang ganun, mga idol, no? But what if that new wallet is a hot wallet? You definitely don't want to do that. Wag mong gagawin yun, mga lods, no? Just create a new seed for the hot wallet. Ganun, tama. Never mix your cold wallet seed phrase into your hot wallet, sabi niya. If you do that, simply also having your seed phrase in a cold wallet will do nothing to protect you. Tama yun. Kasi mako-compromise yung seed phrase mo sa cold wallet mo, sa Trezor ko, halimbawa. Kasi, ganun din yung kiko dito sa MetaMask eh. Ano pang silbi nung
nung cold wallet ko. Di ba? So, ganun yung nangyari. Pag pinanood niyo yun, mga Lodi, yung video na to, nakakaawa si Kuya. No? Tanggalin ko lang yung sound. Ayan, nakakaawa siya, no? Kumbaga, nagpunta na siya sa mga ganito. Dito ko rin na-realize, mga idol, na kasi sa lugar nila, nanghingi siya ng tulong eh. Nanghingi siya ng tulong sa mga police officers, sa FBI. Kaya lang, sa dami niya ng pinuntahan, wala doon mga espesyalista sa cybercrime. Kumbaga nagpunta siya doon na walang tumulong sa kanya kasi yung iba hindi alam yung sa cyber. Wala kaming ano nga dito eh, cybercrime something eh. Ganon sinasabi niya. So hindi siya matutulungan. So ganun kaano pa rin yung blockchain. Mga idol, no, na hindi pa knowledgeable halos lahat ng mga kapulisan natin, no. Talagang may mga specific lang. No, kumbaga hindi sa lahat ng police station merong cyber something na ganito na pwede kang tulungan, 'di ba? Kasi nga bago pa siya. Halos pag nag-apply ka ng police ngayon, hindi naman tuturo 'yun eh, 'di ba? So kailangan meron talagang specific na aral para magkaroon tayo ng mga tagapagtanggol ng ng crime sa cyber police. Parang ganoon, 'di ba? So, ang dami niya ng pinuntahan, sinabi niya diyan. Tapos talagang mangyak-ngyak nga siya, mga Lodi. Talagang sobrang tindi ng nadadama ko siya yung nagsasalita siya eh. Mga idol. Eh no, yung bagang nang ginawa sa kanya, nilipat-lipat. Kasi ang laki ng ano niya eh, ng XRP niya, mga Lodi. So, kinalat. Kunyari, kinalat muna sa Benting wallet. Tapos yung Benting wallet na yun, kinalat din bawat isang wallet dun sa Benting wallet na yun, kinalat niya rin sa maraming wallet. Diba? Kunyari, yung wallet number 1, kakalat niya naman sa 10 wallet. Si wallet number 2, kakalat niya. Ganun. Parang talagang kinalat yung asset niya. So, mahirap nang i-trace. Kaya nga sabi niya, hindi na ako, kumbaga, hindi naman daw siya tanga na umaasa pa na mabalik yung mga ano niya. Sabi niya, yung asset niya, yung XRP niya. Ang nakakapagtaka pa dito, mga Lodi, ang kinuha lang yung XRP niya. Yung Excel marami siyang token din eh, pero hindi ganun kalaki. 'Di ba? Kasi kung ikaw mangi-scam ka, mga hack ka, kukunin mo na lahat, 'di ba? Para ganun. Baga wala na, parang ito ganyan. Ganun din, ninanakawin ko na lahat. Parang ganun. Pero sa kanya hindi. Ang kinuha lang XRP kasi sobrang dami niya kasing XRP eh. Ang kinuha lang yung XRP. Mga iniwan yung iba niyang coins, ibang token niya. Meron siyang mga nakuha pang airdrop, meron pa nga daw siyang player. Hindi nga daw kinuha yung player, yung XLM. XLM ba yung HBAR? Basta may mga sinabi siya na hindi kinuha. Pero napaka alikabok lang yun sa XRP na kung gaano kalaki yung XRP niya. So, nag-trending tong news na to, ay yung balita na yan, ang daming nagbigay ng opinion dyan, no, tungkol sa mga seed praise, ganyan. Sabi nga dito, do not create a hot wallet in the... Ito kasi yung gamit ni ni Kuya. Neto ni Manong. Ito yung gamit niyang cold wallet ata eh. Do not create a hot wallet in the Elipal wallet app with seed recovery praise, etc. The guy that claims he lost 3 million XRP is shilling kasi ang sinasabi dito, mga Lodi, ang parang una niya kasing video na-hack yung cold wallet niya. So marami nagtanong, di imposible yun, paano hahamak yung cold wallet mo, ganito ganyan. So ngayon pinaliwanag niya na ayun nga, yung sa seed praise. No, ayun yung sa seed praise na sinabi na pinasok niya yung kanyang existing seed praise doon sa hot wallet niya. Kumbaga yung seed praise niya ng cold wallet niya, ginamit niya doon sa paggawa niya ng account ng hot wallet. So ay doon nagkaroon ng kompromiso yun, mga Lodi. So ibig sabihin, sabi nga, tao yung may nagkamali dito. Kumbaga, hindi dapat siya ma-hack o hindi mangyayari yun kung hindi niya ginawa yun na parehas key phrase yung ginamit niya sa cold wallet niya tsaka sa hot wallet niya. Sa mga hindi nakakaalam, yung hot wallet, ito yung mga MetaMask, Ronin. Ayan, Ronin wallet. Yung mga nandito sa extension, ayun yung mga hot wallet, which is safe din naman to, mga Lodi, kumpara mo sa crypto exchange. 'Di ba? Tapos sumunod na ang cold wallet naman, ayun yung mga
Ledger, Trezor, Tangem, ayun yun. Ayun yung parang nahawakan mo siya. Di ba? Para siyang yung USB, ganun. May mga ganun, di ba? O, ayun po yun, no? So, wag yung imi-mix na ko. Delikado, mga idol. Mawawalan ng silbi yung cold wallet nyo kapag ganun din yun, yung seed phrase nyo. Nakuha, ma-open din. Di ba? Sakaling ma-hack yung hot wallet mo. Parang ganun, nasisipa si kuya, although nakakaawa na nga si kuya, pero parang nasisipa siya kasi ganun nga daw yung ginawa niya. So, pang retirement pa naman daw nila yung mag-asawa. Niisip niya, ngayong bull market, baga, magiging masaya na sila, ganun. Kaya lang, sabi niya, anong gagawin namin ngayon? Magtatrabaho na ulit kami, matanda na silang dalawang mag-asawa. So, naawa ko kay kuya, kaya lang, yung iba kasi, ayun nga, nagalit pa sa kanya. Sabi nga dito, I was wondering about it because how the F does a cold wallet get hacked unless the seed phrase have been compromised? It didn't make any sense. Sabi dito, si James Rule, the seed phrases were entered into his hot wallet on his iPad. He F up, mga lodi. Siya mismo, si Manong ulit talaga yung parang naging may kasalanan daw doon. To be honest, he didn't seem a distraught on day 2-3, kind of made me think. So maraming nag-ano sa kanya. Ang dami nag-post nito, mga lodi Yung ano na to, yung issue na to tungkol sa 3 million XRP, $3 million XRP. So ayun yung ano diyan, ayun yung kanyang istorya. Ano man sabi niyo dito? Kasi maraming sabi wala rin pala yung cold wallet na-hack din pala. Pero hindi Kaya nga sabi nga dito ni Nathan, no, how the F, no, does a cold wallet get hacked unless the seed phrase have been compromised. Ganun yun. Ganun ka tibay din naman kasi talaga yung mga cold wallet. Diba? So, ang pagtataka ko lang kasi, ang dami mo ng asset Ba't naman inisa mo pa yung seed phrase nung pwede ka naman gumawa ng bago, pwede kang bumili ng ilang cold wallet sa dami mong pera. Diba? Pero wala, hindi natin, syempre. Malungkot yung nangyari sa kanya, pero meron tayong lesson na natutunan doon, mga lodi, no? Kung gagawa kayo ng mga wallet na iba-iba rin dapat yung key phrase, wag iisa lang, mga lods, no? Yun. So, iba na tayong news, mga lodi, no? So, comment kayo kung ano masabi nyo dito kay kuya, no? Si Manong na kawawa naman. Sabi po, pinag-ipunan niya yung pang-retire, tas nawala lang. Nangyayari talaga yan So, ito na. Ito tayo dito. Nako, kay Doge tayo, mga lodi. The storm is just beginning in Doge third cycle. Dogecoin gained 180x from bottom to top in its first cycle. 561x naman in its second cycle. Nako. Now, we're in our third cycle. So far, it's 9.7x pa lang. So, that's probably nothing. Doge never dies. It multiplies. Ano pala ito We don't die, we multiply pala to So, ito yung chart na pinakita niya, mga lodi. No? Ang inangat dito, 180x sa per cycle niya. Dito naman, 561. So, ngayon, parang nandito tayo dyan So, nandito daw tayo. So, Doge will go up high with ilang x. Kasi palaki yung x dito 180x, 551, 61x, 1000x na, parang ganun yan. 1000x na daw, parang ganun yung pwede gusto niya sabihin. May Doge ba kayo? Kung wala, pag-aralan nyo muna bago nyo bilhin. Huwag nyo bilhin yan dahil narinig nyo sa akin, hindi ako financial advisor So ito, isang good news from Brian Armstrong. I'm here in Washington, D.C. again, fighting for your rights to try to get some market structure legislation passed for crypto. This would be foundational, just like we did for stablecoins a few months ago with the Genius Act. Market structure legislation protects all the other non-stablecoin crypto assets like Bitcoin and Ethereum. The Senate is strongly supportive of getting this done. The members that I met with on both sides of the aisle are ready to get this legislation passed, and there's draft text now being exchanged back and forth and with the industry for comment, which is great. We saw a lot of alignment today. Now, of course, this hasn't stopped the big banks from trying to throw a wrench into things, and they're trying to ban rewards on stablecoins. The members of the Senate who I spoke to, they're not going to let that happen. That was already litigated and decided in the Genius Act for stablecoins. They're not going to bring it up again.
But barring these little details here and there, I think this thing has a good chance of getting done. I've actually never been more bullish on the market structure getting passed. It's a freight train leaving the station. So we're going to keep showing up and fighting for your rights. You can do a lot to help by going to standwithcrypto.org and contacting your representatives. Let them know that you want to see market structure legislation passed for crypto. So, importante ito mga idol yung market structure bill. Mga lods, pag napasa yan, isa yan sa mga magpoprotekta sa mga hindi stable coin, no? Sabi niya nga, tulad ng Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Cardano, lahat, no? Magkakaroon tayo ng bill, no? Patungkol doon. So, importante ito mga idol kasi dito babase yung mga investor eh. Pag mag-invest ako sa isang coin, dapat meron ng rules, di ba? Hindi yung pagka-invest ko, saka pa lang gagawa. O kaya, paano pag na-scam ako noon, hindi ko siya pwedeng, kasi wala namang batas na, di ba? Yung ganun. Bitinin, no? Basta ganun na yun, nagigits nyo na yun. Ayan. Tapos ito. Kasi nga, ETF, mga idol, no? Sabi natin 18 to 19. So 18 na dapat na-approve na. No, so merong nagtanong kay Grok, mga lodi, no, sabi niya, did SEC approve Grayscale ETF, no? So sinagot siya ngayon ni Grok ng yes. The US Securities and Exchange Commissions or yung SEC has approved the conventions of Grayscale Digital Large Cap Fund into a spot exchange traded fund, yung ETF, no? Spot exchange traded fund, no? Exchange traded fund pala yung ETF. Hindi mo lang nalaman, Jeblo. Ayan. This multi-asset crypto ETF exchange traded fund which tracks the CoinDesk 5 index, ayan, etc. So, sabi dito mga lodi, Grok said the SEC approved Grayscale ETF today. This is a huge get ready for the great week in crypto. So, isa ba to sa dahilan, no? Kasi sabi ko nga, ngayong week na darating is the recovery week. No, ito yung re-recover na tayo, no? Kailangan natin maka-position dito. Pero syempre, sabi nga, it could get worse, 'di ba? Sabi nga, no, pwede ring siyang maging worse or pwede ring ito na yung recovery week natin, mga lodi, no? Saan kayo doon? Anong gusto niyo doon? Recovery week o continuously dropping week? Idol, para makapagbodega kayo. Yan, so hintayin na lang natin, no? Siyempre, mag-i-effect yan kapag live na yung trading. Mga lods, sa ngayon, wala pa effect yan sa XRP kasi siyempre, wala pa. Pag nag-live na yung trade niya, kumbaga, ginagamit na nila, doon na natin malalaman yan, mga lods, no? Tapos eto naman, XRP same setup, new pace, no? Ito yung sinasabi kong kamukha pa rin. Kaya nga yung October, sa tingin ko, hindi siya October. No, talagang nagkaroon lang tayo ng flash crash drop bago lumipad, parang ganun. Sabi dito mga idol, structure is progressing exactly the same way as in the 2017 cycle, which is ang laki nun, yung up ng 2017 cycle. The price return to the previous resistance zone, now the demand zone. After the major all-time high rejection and its gathering strength, following this accumulation, the groundwork is being laid for a new parabolic run. So ito yung 2017 run, mga lods, no? Yung all-time high niya, resistance, ayun yung magiging resistance mo, tinagus niya na yan, nauntog, bumaba, nung tinagus ulit, confirmation yan eh. Usually ayun yung tawag dyan, mga lods, no? Sa all-time high, bababa, pag tinagus niya na, confirm na yun, pataas na yun, kasi nilampasan niya na ng pangalawang beses. So, ganun. So, ngayon, nasan tayo? Ito yung unang tama niya, 2018, sa all-time high. Pang. So, bababa, and then once na tamaan niya ulit yung presyo ng all-time high, mga lodi, tapos tagusin niya yun, confirmation na yun na, pung, lilipad na tayo, mga lodi. So, hindi nga siya ganun ka-identical, pero nagra-rhyme. Yun yung sinasabi sa crypto, mga lodi, kaya tumitingin sila sa chart. No, hindi man siya identical na katsura, pero kamuka, parang ganun. No, kamuka siya. So, ngayon, andito na tayo sa phase ng dead zone, no? Dead zone, which is ito yung bottom bago lumipad parang ganun. So, andito na tayo sa bottom, sa dead zone, mga lodi. Anong masabi nyo?
Ganun na ba ang susunod dyan? Ang taas na ito, $170. Pero magto-20 daw muna siya. 20 consolidation, takutin ng mga tao, and then plank. Lipad mga lodi. Kasi yung 20, alimbawa lang to, in-imagine ko lang. Siguro dito yung parang psychological number yan na mag-out na yung iba. Profit na tayo, profit na. 'Di ba? Marami nang nalaglag, kumbaga nag-take profit na sila, and then konso matagal para isipin nila na wala na, pababa na. And then magugulat sila, lilipad ulit. So yung mga nagbenta sa part na to, mga idol, sa part na yan, iwan na sila. Sunod na bilan nila ng XRP, mas mahal na sa pinagbentahan nila ulit. No? Ganun. Kaya, kung kayo magti-take profit, sa akin to, sa opinion ko lang, huwag niyo ibibenta lahat. No? O kunyari, 50% lang, mag-iwan kayo ng mga 30%, ganyan. Para kung sakaling lumipad pa siya uli, kasama ka pa rin. Yeah, ganun. Ganun yun, mga idol, no? So, ito good news din to, mga lodi. Amazon. No. Amazon Web Services XRP. So, partnering ba ng XRP yung Amazon, which is dream come true yan kung ikaw project, makaka-partner mo yung Amazon, lalo na dati nung last cycle, pag nabanggit pa lang yung Amazon, tas nabanggit pa lang yung Amazon, tas token, lumilipad na agad yung token yun, mabanggit lang siya. Ito, yung Amazon Web Service o yung AWS just confirmed they're looking into XRP for payments. If that's legit, I'm all in. House, Soul, and Grandma include. Bibenta niya na raw. We're going to the moon. So dito nabanggitin ni ate. We also have someone on our team dedicated to seeing where XRP for payments can be. Ayan, narinig niyo ba? Mahina kasi yung volume nila eh. And then of course payments, right? We also have someone on our team dedicated to seeing where XRP for payments can be of use. Ayan, narinig niyo? So, ulitin natin pakinggan niyo mabuti. Dedicated to seeing where XRP for payments can be of use. And XRP for payment system, something. Ayun yung sinabi, no? Sabi nga dito ng Ex-Financial Bulo, TradFi, o yung traditional finance, laughed. Now, the big tech joining the ledger. Quietly inevitable. So, good news yan, mga lodi. At syempre, hindi lang Amazon. Sony din, mga lodi. 26 trillion Sony Bank's subsidiary just filed for a XRP and crypto bank charter. Big Tech is entering the arena. Here we go, sabi mga lodi. No? Tinanong ko na si Grok dyan kung totoo yan. At sabi niya is totoo daw, mga lods. No? Na nag-apply yung Sony tsaka XRP. No? Is legit news daw yan. Tapos, ako ito. Ito, nakita ko lang naman kasi si Manong eh. So, pakinggan natin si Manong ha. And I know who's behind Bitcoin. And it ain't some fucking Japanese guy in a cave. I know the guy. And when that comes out, you heard it here first. Bitcoin is going to zero. Zero. When it comes out, zero. Zero. Grok, who do you think created Bitcoin? The creator of Bitcoin is widely attributes to Satoshi Nakamoto, a pseudonym for an unknown individual or group who published the white paper in 2008 pala, and minted the Genesis block. Their truly identity remains unconfirmed despite theories involving like people Hal Finney, Nick Szabo, or even Craig Wright, whose claiming have been disputed in court. No new relations as of October 25 mga lods. Pero si Manong kasi, ang sinabi niya dito mga lodi, alam ko sinabi niya na yun eh. Na isipin niya sinabi niya to 2018. Na ang presyo pa ng Bitcoin is $3,800 pa lang. Mga lodi, mas mataas pa yung Ethereum ngayon. Imagine, 2018 na sinabi niya, Bitcoin will going to zero. Tapos ngayon, magkano na yung Bitcoin, mga lods, no?
100,000. Ilang X yung tinaas niyan, mga lodi, no? Simula nung sinabi niya yan. Di ba? So, pero si Manong na yan, sinabi niya na kung sino yung nasa isip niya. Kilala niya daw at ang sinabi niya daw na nasa likod ng Bitcoin is si Vladimir Putin, sabi niya. Siya may sabi nun, nawala yung video, matagal ko na kasi napanood yun eh. Pag nakita ko ulit. Pero si Manong na yan, sinabi niya yun. Na si Vladimir Putin daw. At hindi naman bumagsak si Bitcoin sa zero. Di ba? Hindi naman bumagsak. Tumaas pa nga eh. Di ba? So, ayan. Ayun yung ating news ngayon, mga lodi, no? From sure na rate cut na mangyayari sa 29 at 30 sa atin. No? At syempre, yung mga naglong insider. Totoo kaya na may signal ba to na maglulong na tayo, mga lods, no? At syempre, yung nangyari kay Manong na 3 million XRP, grabe. Mga idol, ano masasabi nyo dyan? At yung mga cold wallet, hot wallet issue na yan. At syempre, yung chart ng Doge na baka lumipad din daw. Ganun din ang chart ng XRP na nandun na tayo sa dead zone, which is ito na yung parang pinaka-bottom. So ayun mga lodi, kita-kits tayo ulit mamaya o sa susunod na video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Sana enjoy nyo yung video. Lagi kayong magla-like, subscribe sa mga hindi pa. Check nyo yung mga link dyan sa description, mga idol. Thank you, magandang araw sa inyo at What's up, subscribe to Clovis TV, subscribe to Juggler. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I'm not gonna be a girl, so peace. hindi naman yan girl eh. Sige na nga, bye-bye na. Bye-bye.